Nang sumirit ang tunog ng busina sa National Highway at magkalansingan ng mga tricycle na parang kawaring lata, dahan-dahang nag-angat ng tingin ang 11 taong gulang na si Jello mula sa ilalim ng tulay ng balagtas. Tuyo na ang laway, 3 araw siyang kumakalamang tiyan simula nang masugod sa ospital ang inang labandera at mailibing sa utang ang kinikita nilang mag-ina. Kaninang umaga, pagkatapos niyang mga lakal ng bote at lata, kimulang pa rin ang kinita para sa lugaw, kaya nang masagap ng ilong niya ang amoy ng bagong hango sa mantikang pandesal mula sa sari-sari ni Mang Turing, umangat ang paa niya na parang hinihila ng alon ng pagkagutom. Pasado 3:00 nang mapadpad siya sa makipot na pasilyo ng tindahan. Madilim ang loob, tanging tanglaw ay rinagasa ng silaw mula sa butas na bubog sa bubong. Sa sulok, may mga estanteng nagkakapatong ng sardinas, instant noodles, at bilog na candy. Pati deseradong sardinas ay tila nakatitig sa butas na lumilingon-lingon. Nasa bungad si Mang Turing, matikas at may bigote. Isang tingin pa lang ay halata ng matalas ang dila. Nakaangkla ang isang kamay sa bewang at isa naman sa kahon ng sigarilyo. Sa likod niya, nakasilip ang hasawa niyang si Aling Merly at kumpare niyang si Ador, parehong nakahalok-hip-kip. Habang umuugong ang kumikiskis na bentilador sa kisame, sinipat ni Jello ang nakasalansan na tray ng pandesal sa tabi ng pinto. Papawiin kaya ng isa lang ang kurot sa bituka? Pinatong niya ang bote't lata sa sako. Ngulit nang mapansing lantayan ng mata ni Mang Turing sa bawat kilos niya, kumabog ang dibdib. Dahan-dahan siyang sumapot ng isa, parang kumukuha ng basag na butil. Bago niya pa naibulsa, lumagapak ang palakol na tinig ni Mang Turing. "Hoy bata, anong ginagawa mo dyan, ha?" Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Natahimik ang buong kanto. Tumigil pati ang mga batang naglalaro sa harap na kalye. Mabilis na hinila ng takot ang kamay ni Jello. Ngunit huli na, nakaagat na niya ang kalahati ng pandesal. "Magnanakaw!" Sigaw ni Mang Turing kasabay ng pagsungaw ng kumpare niyang si Ador, dalang patpat ng walis tingting na parang latigo. "Gutom po ako, kuya!" Napahikbing tugon ng bata. Namumungay ang mata sa gutom at hiya. Pero hindi na umubra ang pakiusap. Sinundot siya ng matulis na daliri ni Mang Turing sa noo. "Huwag kang drama-drama rito. Dami niyong salat sa bayan, puro hingi, puro nakaw." Bago pa man makaimik si Jello, hinawakan na ni Ador ang batok niya at pilit na hinila palabas ng tindahan. Nalaglag ang supot ng lata at bote, kumalansing sa sementong may punit ng aspalto. "Ipabarangay na yan!" Sigaw ng boses na babae. Si Aling Merly pala, nanlilisik ang mata, tila nagmamadaling makuha ang pulang pitaka para kalkulahin ang lugi. Sa sulok ng mata ni Jello, may lumabas na 2 usisero mula sa karinderya. Suminya silang tatawagin si Kuya Boyet, ang tanod na kilalang matapang kapag may batang kalye. Umuugong ang paligid ng bulong-bulungan. May nagsasabing anak daw siya ng adik, iba't ibang bersyon ng alamat tungkol sa batang palaboy. Sa gitna ng sigawan, napansin ni Jello ang kumikiskis na ilaw sa bagong bukas na silkscreen shop sa kanto. Nariyan ang CCTV cam ng may-ari, nakatutok sa harap ng sari-sari. Ni talampakan ng bata ay lumulubog sa nagbabagang hiya. Pumipintig ang ugat niya sa sentido ngunit hindi siya pumalag. Tanga ng pandesal na kamay na binitiwan ng kalahati at lumamig sa sahig, nadurog. Sumulpot mula sa kalsada si Kuya Boyet. May hawak na posas, bahagyang suminga at umisnid. "Oh, ano to? Batang magnanakaw?" Tanong na rhetorical, klarong naghahanap ng tiket para matapos ang boring na hapon. Pinagtuturoan ni Mang Turing ang natitirang mumu sa bituka ni Jello, nagtatalakan kung paano bababa ang benta dahil sa kanyang daya. Dumilim ang paningin ng bata nang marinig niyang baka ilagay daw sa selda, hindi niya pa man nararating ang bilangguan, parang bumigat na ang rehas sa balikat. Napapikit siya, sumagi ang imahe ng inang nakaratay sa pampublikong ospital, umiiyak ng sakit ng tiyan nang may bituka palang may impeksyon. "Pasensya po, nagugutom lang po ako." Halos hindi marinig.
Habang inaamba ni Boyet ang kamay para dakmain si Jello, may biglang sumingit na maamong tinig mula sa likuran. Sandali lang, anong kaguluhan ito? Lumingon silang lahat. Nasa bungad ng store ang isang matanda na nakapolo na puti at pantalon na presko. May bitbit na brown paper bag. Puti ang buhok pero matikas pa kung tumindig. May kasamang isang babae na nakasuot ng ID lanyard ng Paseo Central Mall. Hindi siya kilala ng mga tambay, ngulit si Aling Merly ay tila napatigil. Sumingkit ang mata, parang nakakita ng multo. Ah, Sir Victor, pautal ni Merly, nanginginig ang kamay. Si Victor Lau pala yun, ang may-ari ng kalalawakang Paseo Central Mall. 3 kanto pa lang ang layo, subalit bihirang dumaan sa palibot. Ngayong araw daw ay personal nitong i-sponsoran ang libreng bigas sa City Hall. Kaya naparaan, lumabas lang saglit sa van para silipin ang lumang barbero na minsan niyang pinaggupitan nung bata pa siya, na nasaksihan ang kumukulong eksena. Tahimik na lumapit si Victor. Kita sa matang nag-aapoy na pasensya ang linya ng galit. Anong kasalanan ng batang to? Magalang ngulit mabigat. Sir, nahuli naming kumagat ng tinapay na hindi nagbabayad. Tugon agad ni Mang Turing parang batang nahuli ring nagkamali. Magnanakaw yan, sabit ni Ador. Ngunit kita ang pag-alog ng patpat sa kamay. Sabi ni Victor, lumuhod sa harap ni Jello at inabot ang bote ng tubig mula sa bag na hawak ng assistant. Anong kamalan mo, iho? Mahinang sagot. Gelo po? Gusto mo pa ng tinapay? Tanong ng matanda. Tingin sa gutom na mata ng bata. Tumanggo si Jello. Nangingilid na ang luha. Mas lalong nainis si Mang Turing. Nag-cruise ang braso at pabulyo. Sir Victor, hindi naman ikakabutas ng bulsa ninyo ang isang pandesal, pero maliit na kita lang po namin dito. Humarap si Victor sa may-ari. Magkano ba ang puhunan mo sa isang pandesal? Sinilip ni Mang Turing ang tray. Kunway nagkwikwenta sa isip. 2 piso po, sir, wholesale. Eto, sabay abot ni Victor ng 500 piso. Bayad ko sa lahat ng pandesal sa tray mo, pati sa kagat na ito, sobra pa. Nanlaki ang mata ni Turing. Sinubukang tumanggi, pero nakaharap na sa kanya ang buong barangay na napatigil sa ingay. Dinampot ng assistant ang natirang pandesal at inipon sa plastik. Iniabot kay Jello nang nakangiti. Nang makainom ng tubig, umangat ang mukha ng bata. Nagpasalamat ng pabulong. Salamat po, tito. Hindi pa natatapos si Victor. At saka, dugtong niyang patagilid kay Buyet. Wala sa job description ng tanod ang manakit ng menor de edad na walang due process. Kung may reklamo kayo, isumbong sa DSWD. Napabitaw ng posa si Buyet, sumaludo at lumayo. Tiningnan ni Victor si Turing. Huwag mong tawaging magnanakaw ang bata kagad. Baka mas gutom lang siya kaysa sa takot mo sa lugi. Tandaan mo, responsable tayong lahat na hindi magutom ang isang kabataang katulad niya. Mahigpit ang lalamunan ni Turing. Hindi makasagot. Si Aling Merly ay naiyakan na. Pinunasan ng mata. Lahat ng usisero napababa ang ulo. Biglang dumating si Ellen, barangay social worker. Sininyasang hinanap siya ni Victor. Ellen, ayusin mo si Jello. Pagkain, check-up, saka hanapin ang nanay niya sa ospital. Sagot ko lahat ng bills. At kung okay lang sa'yo, Jello, bibigyan namin ka ng scholarship program ng mall, pampaaral, pati school supplies. Tila lumaki ang mundo ni Jello. Nagliwanag sa loob ng pinakamadilim na tindahan. Mahigpit niyang ginapos ang pandesal, parang hawak ang susi ng kinabukasan. Tumanggo siya ng buong lakas. Opo, salamat ho! Sa huling segundo, bago umalis ang convoy ni Victor, humarap siya sa lahat. Sa Paseo Central, meron kaming no hunger policy tuwing linggo. Free meal sa bata, matanda o kung sino mang nangangailangan. Simula ngayon, magpapadala ko ng 1 sakong tinapay gabi-gabi dito kina Mang Turing. Kapalit, libre niyong ipamigay. Sino man sa inyo ay may gutom, huwag mahiyang humingi. Si Mang Turing pinigang mabuti ang 500 piso, tumangdo at humalukibak. May butil na pawis ng hiya.
Si Ador ay inilapag ang walis tingting at numukuan kay Jello na may sorry. Tahimik na nagbiak ang nakamasid. Pinapanood ang pag-akyat ni Jello sa van kasama si Ellen at assistant. Tangan ang subot ng pandesal at bagong bote ng gatas. Bago may sara ang pinto, lumingon si Jello. Sa ulang beses, hindi bakas ang kotom sa mata, kundi pag-asa. Parang bituin na kumurap sa dilim ng tagsimula. Sa loob ng tindahan, sumiksik sa tenga ni Mang Turing ang huling sinabi ni Victor. Malamig, ngunit mabagsik. Ang tunay na lugi, hindi yung nawalang piso, kundi yung inaksayang pagkakataon para maging tao. Nanginginig siya. Animong nagiba ang pader ng sarili niyang tindahan. Pumangon ng utang na loob sa bata. Sa labas, kumalat na ang balita sa social media. Ang clip mula sa CCTV na nakatutok hawak ng silkscreen owner, nag-viral. Mall owner rescues hungry boy, scolds sorry owner who shamed him. Puno ng komentaryo, may galit, may tuwa, may tangis. Sumapit ang gabi, kinabukasan, Lunes. Sa dilim ng tono ng umaga, nakaanunsyo sa labas ng tindahan, free breakfast. Bakit kailangang magutom ang bata? May itim na tinta sa karton. Pumirmi si Mang Turing katabi ng asawa. Nag-abanting nagpipike pa rin ng sigla, pero sa loob, naglalagos ang tapang na nagsisimulang umusbong. Babawi ako. Nang dumating si Jello kinahaponan, naka-school uniform na bigay ng outreach, may dalang notebook. Lumapit sa tindahan para magpasalamat. Inabot niya ang nahawakan kahapon na supot ng lata at bote. Walang laman, kundi isang sulat na may guhit na puso. Salamat po. Paglaki ko, magpapatayo rin ako ng tindahan, libre sa nagugutom. Napayuko si Mang Turing at napangiti. May kung anong sumilyab sa dibdib. Hiyang pumapatay sa dating malamig na takot. At sa pag-usad ng mga araw, nakikita siyang umaalalay sa bawat batang naglalakad galing sa eskwela, may libreng pandesal sa palanggana. Ang mga tao sa baryo bumibili pa rin, pero mas siksik ang tindahan tuwing 4:00 ng hapon kapag dumating ang hiniling na donasyon ng mall. Ngulit ang pinakamahalagang dumating ay ang aral na binulong ng may-ari. Sa pagkagutom ng isa ay kagutuman ng lahat. At sa pagkabusog, dapat lalaki ang puso bago ang bulsa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.